Good evening mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Narito po muli tayo sa ating programa ng Ang Tinig ng Reformasyon. Muli ako po ay bumabati sa ating mga suking tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga laging nagsusubaybay sa ating programa, nawa po ay handa na muli kayo na makinig ng isa pang bahagi ng ating Bible Study Series na pinamagatang ang mabuting balita ng kaligtasan. Ating binabati rin ang ating mga listeners sa video sa Facebook dahil naka-live po tayo ngayon. Good evening po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Welcome po kayo sa ating programa. Ang paksa na ating tatalakayin po ngayong gabi ay pinamagatang paglaya sa mga karumal-dumal na gawa ng mga hentil. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay lumalapit sa inyo, ang sinasangguni sa inyo ang pagkakataong ito na kami ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan po ninyo kami at buksan ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ng lubusan ang bawat salita ng ninyo naming pag-aaralan at malubos na maintindihan namin ang mensahe na gusto mo talagang maipaabot sa amin sa ngayong gabi. Pagpatawad niyo po, Ama, ang aming mga kasalanan at protektahan po ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig ngayon sa aming programa. Bigyan sila ng kapayapaan at magandang kalusugan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin mga minamahal ang ating pag-aaral sa ating paksa na paglaya sa mga karumal-dumal na gawa ng mga hentil. Nabanggit ko po sa ating pag-aaral sa nakalipas na ang maling aral ng kaluluwang walang kamatayan ay parang isang punong kahoy na maraming mga sanga. Ibig sabihin na maraming mga maling paniniwala ang lumabas mula sa paniniwala na ang tao ay may kaluluwa na hindi namamatay. Kaya't bibigyan natin ng sapat na panahon upang pag-aralan at alamin ang iba't ibang sanga ng maling aral na ito. Isa rito yung tinalakay natin kagabi na ang kaluluwa ng patay di umano ay pwedeng magparamdam, pwedeng magpakita, pwedeng makipag-usap at pwedeng sumanib sa mga buhay na mga kamag-anak. Yan. Na pag-alaman po natin na yan ay hindi totoo. Kapag isang tao ay namatay, ay talagang may totoong talagang may nagpapakitang espiritu na kamukha at kaboses ng namatay. Subalit hindi totoo na ang espiritu na yan ay kaluluwa ng taong namatay na humiwalay di umano sa kanyang katawan dahil ayon sa Genesis 2 verse 7 at saka Psalms 104 verse 29 at Psalms 146 verse 3 and 4, ang humiwalay sa katawan ng tao sa oras ng kamatayan ay ang kanyang hininga. At alam natin na ang hininga ng tao na tinawag din na espiritu o kaluluwa sa ibang translation ng Tagalog Bible ay walang anyo at walang pag-iisip at walang damdamin at lalong walang kakayahan na magpakita, magparamdam at sumanib sa mga buhay. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya imposible na yung mga nagpapakita na kamukha o kaboses ng namatay ay yung kaluluwangan niya yun. Kasi wala naman talagang ganun. So napag-alaman po natin na sa halip na ang kaluluwa ng namatay, napag-alaman natin na yun ay mga espiritu ng masasama
o kaya masasamang espiritu yung nagpapakita, nagpaparamdam at sumasanib sa mga buhay. Tinawag natin yung mga masasamang espiritu ayon sa Biblia ay demonyo, mga demonyo. Sila po yung mga nagpapanggap na kaluluwa ng mga taong namatay upang dayain ang mga tao. At yan ay napatunayan natin sa Revelation 12 verse 9 at saka 2 Corinthians 11 verse 13 to 15, dahil talaga naman na si Satanas ay mahilig o eksperto dyan sa pagpapakunwari o pagpapanggap, at maging ang kanyang mga manggagawa nga ay nagpapanggap din ng mga apostol ni Kristo. Ganun po. So maliban sa pagpapakita ng mga demonyo sa anyo ng tao at pagpapanggap na sila ang kaluluwa ng mga patay, ano pa ang mga ginagamit nila na paraan upang dayain ang mga tao at mahikayat na sumamba at maglingkod sa kanila, o magkaroon sila ng access doon sa tao para pwede nilang panghawakan? May isang talata na nabasa natin kagabi, ngunit ngayon po ay dadagdagan at palawakin natin ang ating kaalaman ukol sa mga ginagamit ng mga demonyo upang dayain ang mga tao dito sa mundo. At hindi lang yung mga hentil, kundi pati mga Kristiyano ay dinadaya at napapasunod sa paggawa ng mga ito. Sa ganon ay nagkaroon si Satanas ng access doon sa isip ng mga Kristiyano. Ayan. So yung nabasa natin kahapon ay yung sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 14. Basahin po natin uli. Sa English, sabi dito, "When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Thou shalt be perfect with the Lord thy God, for these nations which thou shalt possess, hearken unto observers of times, and unto diviners, but as for thee, the Lord thy God hath not suffered thee to do so." So sa Tagalog, sabi dito, "O sangbahayan ni Jacob, hali kayo." Iba yata yun. Teka. Hindi natin nakuha yung Tagalog. Kahapon pala yung binasa natin sa Tagalog. So, kukunin natin yung yung mga point dito na sinasabi na hindi pinapagawa hindi pinapagawa ng Panginoon sa kanyang bayan. Una, yung tinatawag na child sacrifice. Yung sabi, "Do not let your sons or your daughters pass through the fire." Kasi ito'y practice ng mga pagano ito na hinahain nila ang kanilang mga anak, human sacrifice, tapos sinusunog. Yan. So, child sacrifice. At alam nyo ba na worldwide, pinapractice pa rin ang child sacrifice hanggang ngayon. May napanood akong documentary na pati pala yung Papa sa Roma, yung ex na Papa sa Roma, ex-Benedict, ay kinasuhan ng ganyan, child sacrifice. Kasi membro siya sa isang grupo na nagpa-practice ng child sacrifice. Number 2, yung natawag dito na divination. Yun palang divination ay the art of seeking knowledge of the future by supernatural means. Meron silang ginagawa na pamamaraan para malaman din nila kung ano yung anong mangyayari in the future. So kasama dito yung tinatawag na fortune telling, soothsaying, reading tarot cards, yung paggamit ng card, tapos sa magitan ng pagbasa mo sa card ay maipipredict mo daw yung events in the future. Consulting astrology, yung mga astrologers, palmistry, yan, kasama na yon dyan.
sa divination. So parang all-encompassing itong term na divination, to embrace any form or means na ginagamit ng mga tao to predict the future, kung ano ang mangyayari, lalo na sa mga personal na buhay ng mga tao. Number 3, yung observer of times. Ito palang observer of times, sinasabi dito na superstitiously pronouncing some days lucky and others unlucky, or an observer of the clouds or heavens, one that divineth by the motion of the clouds, by the stars, or by the flying or chattering of birds, all which the heathen used to observe. So, yung observer of times, yung ino-observe nila yung mga pangyayari at saka yung mga nakikita nila. And then, by those observations, ay maaari nilang mga sasabihin nila na pwedeng mangyari o posible na ganito ang mangyayari. At medyo alam ko yan dahil doon sa amin, no? Nung maliliit pa kami, pag-ano nga yung aking mga magulang, ay uso itong observing of time sa amin. Obserbahan mo yung movements ng mga nasa langit at saka yung pati yung mga hayop at saka pati yung sa mga ibon. Ayan. Tapos doon sa amin may special na klase ng ibon na kapag naglalakad ka, halimbawa meron kang pupuntahan tapos nag-cross doon sa iyong daanan, lumipad ba na dumaan doon na nag-cross sa inyong dadaanan, ay meron daw ipinapahiwatig yun doon, kaya huwag ka nang tutuloy dahil kung tutuloy ka, mapapahamak ka. Ayun. At marami pang iba na kung hindi naman mag-cross, nandun na dumadaan ka, patkapos nandun na malakas na nagsasalita yung ibon, may masamang pahiwatig yon sa kanila. Yon yung mga tinatawag na observer of times. Okay. Isa pa naman dito, number 4, enchanter. Itong enchanter naman, sabi sa definition, one that claims to discover hidden things by a superstitious use of words or ceremonies, by observation of water or smoke or any contingencies. Ayan, maraming mga way na ma-discover daw nila ang mga hidden things, yung mga sikreto. Malalaman nila sa magitan ng mga ceremonies at saka mga special words at iba pang mga pamamaraan. Number 5, witchcraft or sorcery. Ito yung pagkukulam. Bawal ang pangkukulam yan. Ito naman yung charmer. Itong charmer, one that charms or tame people or animals like serpents. May mga tao daw na meron silang special na pamamaraan to charm animals, na yung yung kokontrolin nila yung at gagawin nilang parang maamo yung hayop, kagaya ng yung ahas. Meron silang special na power para ma-tame daw nila yon. At pwedeng mag-apply ito sa tao. May mga tao na sabi meron silang kapangyarihan daw na kahit yung galit na galit, lasing, na hindi mapahinto ng iba, pag sila ang lumapit ay madali nilang mapakalma at mapasuko because they have certain special powers. Ayan. At kasama din dito sa charmer yung nagcha-charm ka. Tulad ng doon nung sinasabing ginagamit na gayuma. Mga babae daw hindi mapa-oo ng mga nanliligaw, pero siya pumunta, isang encounter lang napasagot niya kasi meron siyang special power, mga ganyan. Charmer ang tawag diyan. Wizard, ito namang wizard. Ito yung mga nagsasabi na meron silang supernatural knowledge and power. Ayan, kaya wizard ang tawag nila doon. And number 8, consulter with familiar spirits. Ito yung mga tumatawag ng mga espiritu. Isang practice dito, kagaya ng mayroong gagawin na seremonya para tawagin yung spirit na darating. So,
special ceremony yan for calling the evil spirits to come. Tapos sasanib doon sa isang tao para makausap nila at may masasabi. Sa aming kultura, meron din ganun. May special medium, tapos may gagawin sila, meron silang i-chant na ceremony na gagawin. Pagkatapos sasanib na yung masamang yung espiritu doon sa isang kasama nila na yung mag-serving medium, tapos yan na ang magsasalita. Doon na magsasalita yung evil spirit sa pamamagitan ng tao na yun. Ayan. So kasama na dito yung spirit of the glass na tatawagan nila yung espiritu na darating. Ayan. And then ito naman huli yung necromancer. Ibig sabihin ito yung mga tao na nakikipag-usap daw sa espiritu ng mga patay. Pinagbabawal din ito, mga kapatid. So yan po yung siyam na mga mahigit pa na siyam na mga sabi ng Panginoon na abominable practices ng mga Gentiles na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat na makilahok o makabahagi nun. Wala sanang gagawa niyan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga power, nag-involve yan ng kapangyarihan na extraordinary o supernatural, hindi tao lang. At ang kumikilos diyan, nagbibigay ng mga kapangyarihan na yan ay yung kaaway ng Diyos, si Satanas at saka yung mga fallen angels. Yun ang dahilan na ang Panginoon ayaw niya ang kanyang bayan na meron makisangguni sila doon. Kasi they are coming in direct contact with evil spirits. Yun, mga kapatid. So babasa tayo ngayon. Gusto ko napakita sa inyo yung mga talata na nagbabanggit dito at kung bakit ang bayan ng Diyos hindi dapat sasama. Okay, unang talata na basahin natin, karagdagan dito sa nabasa kahapon ay Isaiah chapter 2 verse 6 and 8. Sabi dito, O house of Jacob, come ye and let us walk in the light of the Lord. Therefore thou hast forsaken thy people, the house of Jacob, because they be replenished from the east and are soothsayers. O ayan, nabanggit dito yung soothsayers na nabanggit natin kanina. Soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. Their land also is full of idols. Ito idolatry ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. They worship the works of their own hands. So yung idolatry, pagsamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Yan. Sa Tagalog sabi, O sangbahayan ni Jacob, hali kayo at tayo'y magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan, na sangbahayan ni Jacob. Sinong nagpabaya? Itong mga nagpa-practice ng masama. Sapagkat sila'y puspos ng mga kaugaliang mula sa silangan at mga inkantador gaya ng mga Filistio, at sila'y nangakikipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay. So ano po daw? Ang bayan ng Diyos nahihikayat na gumawa doon sa gawa ng mga ibang bansa na hindi naglilingkod sa Diyos. Yon. Kaya hindi binabasa natin ito, although ito'y patungkol sa kanila, pero yan nangyayari din sa ngayon. Marami ding mga Kristiyano ang tulad ng Israel na nahihikayat na susunod doon sa ginagawa ng mga ibang bansa na mga hintil na hindi naman mananampalataya sa Diyos. Ayan. Kaya nga magsilbi itong aral para sa atin yung mga karanasan na nakasulat sa nakalipas. So pag-aaralan natin ito, ang karanasan ng mga tao ng Diyos sa una, upang makita natin na masama pala yun at huwag nating sundin yung mga halimbawa na ginawa nila. Okay. Sunod na talata ay ang Isaiah 47 verse 12 and 23.
13. Stand now with thine enchantments. Nandun ang enchantments, ang enchanters. And with the multitude of thy sorceries. Pangkukulam itong sorceries. Pagsasalamang ka, panggagayaw, ang tawag sa Tagalog. Wherein thou hast labored from the youth, if thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail. Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators. Nabanggit dito yung astrologers. Meron bang mga astrologers ngayon? Meron din. Meron bang mga stargazers ngayon? Meron din. Meron bang monthly prognosticators ngayon? Meron din. Nababasa nyo ba yung yung sa zodiac sign monthly, merong pinapalabas sa magazine na monthly. Ito pagka ito ang Aries, pa yon, Capricorn, ganito ang nila magiging buhay nila for this month o kaya next month. Ayan, monthly yan na pinapublish nila. Those are examples of monthly prognosticators. Ayan. Sa Tagalog, sabi niya, tumayo ka ngayon sa iyong mga engkanto at sa karamihan ng iyong panggagaway na iyong ginawa mula sa iyong kabataan. Marahil makikinabang ka, marahil mananait ka. Ikaw ay yamot sa karamihan ng iyong mga payo. Magsitayo ngayon. Ngayon ang nanganghuhula sa pamagitan ng langit at ng mga bituin, ang mga mangingilala ng tungkol sa buwan, at siyang magligtas sa iyo sa mga bagay na mangyayari sa iyo. Narito sila ay magiging gaya ng pinagputulan ng trigo, susunugin sila ng apoy. Ayan. So talagang pinapakita dito sa talata na ang Diyos ay hindi talaga nalulugod sa ganitong gawa ng mga tao. Yung enchantment, sorceries, astrology, yung gawa ng mga astrologers, stargazers na sa magitan ng pagtingin-tingan nila sa position ng stars ay gumagawa sila ng mga istorya, mga predictions. At karamihan pa naman na predictions ay negative. Kaya kung minsan ang mga nagdidepende dito, wala silang katahimikan. Kasi they are being controlled ng mga pinapag-aralan nila. Ayan. Okay, ituloy natin ang sunod na talata, 2 Chronicles 33 verse 2 to 7. Ito naman ang ginawa din. Gawa din ng Israel ito sa panahon ni King na yung naging hari si Manasseh. But Manasseh did that which was evil in the sight of the Lord, like unto the abominations of the heathen. Yung mga abomination, yung mga karumal-dumal na gawa nitong mga hentil, ito nga yung pinapag-aralan natin na dapat huwag tayo mga Kristiyano masangkot sa ganito. Na ito naman ang pinasasangkutan ng Israel nung una, na whom the Lord had cast out before the children of Israel. Verse 3 pababa. For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim, and made groves, and worshipped all the hosts of heaven. O yung pagsasamba sa mga yung tinatawag na host of heaven is like the sun, the moon, and the stars, at saka marami pang iba dyan. Ayan, sinasamba talaga nila. And then verse 6, and he caused his children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Also he observed times, and used enchantments, and used witchcraft, and dealt with a familiar spirit, and with wizards. He wrought much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. And he set a carved image, the idol which he had made. Nakita niyo ang ginawa niya. Gumawa siya ng mga idols, sinamba niya, nagkonsulta doon sa mga evil spirits, sa mga wizards. Ayan. At saka, ayan, nagsacrifice pa sa mga bata. Nagsacrifice pa sa mga bata doon sa
false god. Tapos nag-practice pa siya ng witchcraft. So maraming kasalanan talaga itong ginawa niya, no? Etong mga natawag na abominable practices of the heathen, nahikayat itong mga Israel sa paggawa. Yun yung masaklap na pangyayari, mga minamahal na mga kapatid. At hanggang sumamba sa lahat ng mga natatanaw sa langit. Ayan, sinasamba nila yung natatanaw sa langit, kagaya ng araw, ng buwan, ng bituin. Ayan. Next, nabasahin natin, Ezekiel 21 verse 21 to 23. For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination. Yung divination, tandaan natin ito, yung practice ng panghuhula dun sa future. He made his arrows bright and consulted with images. Biro mo yan, nagko-consult dun sa images. Kinakausap niya yung mga images na akala mo sumasagot kahit wala namang sagot. Kinakausap niya. Hindi malayo yun dahil kung titignan natin ang ugali ng mga Buddhist na ang daming mga images, talagang kinakausap nila yung image. Humaharap sila doon sa imahen ni Buddha, pagkatapos nagpe-pray sila, humihingi ng blessing at anumang mga other na pabor. Ayan. And then meron pang sinasabi din, they look into the liver. Alam nyo, ito yung may idea din ako dito yung sa pagtingin sa atay. Kasi doon sa amin po sa Ifugao, pagka kinatay yung hayop na inihain, malalaman kung yung yung hinain yun. Paano malaman ng mga priest na ang tawag namin doon ay mumbaki kung na tinugunan ba, may positive ba na answer ang evil spirit na kanilang sinasamba o hindi? Titignan nila doon sa sa liver, yung atay. Doon sa atay, nandun yung abdo. Doon sa abdo, titignan nila yun, abdo ng manok. Meron silang certain interpretation doon sa itsura. Hindi ko gaanong kabisado yun dahil bata pa ako noon. So hindi ko gaanong maintindihan. Pero yun yung pinagbabasehan nila. Okay, pag tinignan nila yung abdo, meron niyang sinasabi, naririnig ka, oy maganda, very good ito. Talagang successful itong ginagawa natin. Halimbawa, example pupunta yung tao doon sa Mindanao. Yung may pinsan kasi kami na sundalo, pupunta doon. Tapos bago pupunta, gumawa sila ng sacrifice. Tapos titignan nila kung siya ba ay successful na magiging safe ba siya doon o mamamatay. So bali gusto nilang malaman kung ano yung mangyayari in the future. So nag-sacrifice sila ng ganyan. Pag nakita nila ay maganda talagang pag pupunta ka, you will be under the protection of the spirits. Walang mangyayari sa iyo. Kaya may lakas loob siya na pupunta. Pero kung pangit yung interpretation nila doon, batay doon sa sa liver, ay sabi na huwag kang tutuloy dahil mapanganib. Yan yung mga interpretation nila. So that is a hidden way of knowing what is in the future by looking at the liver of those animal sacrifices. Ayan. Okay. Exodus 22 verse 18 and 20 naman ang ating basahin ngayon. Thou shalt not suffer a witch to live. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon. Yun daw mangkukulam, hindi hayaan na mabuhay. Once nang isang tao ay naging mangkukulam, dapat daw napatayin yan. Bakit? May nabasa ko na article dito sa internet na itong mga witch, itong mga mangkukulam, ito yung kaya nga sila nagiging mangkukulam at para bang binigyan sila ng kapangyarihan dahil parang nakipagkontrata sila. Sabi doon they sold themselves to the devil. Ito nang isinuko talaga nila yung sarili nila sa demonyo na parang na sila doon. Once na parang naitali na yung buhay nila doon at naging alipin na sila. Hindi na sila makaalis doon. Ayan.
Pero in reality, pwede naman sana kung talaga. Kaya lang, ang kinatatakutan nila, once na sila kumalas, natatakot sila na hindi rin silang bubuhayin ng masamang espiritu. Ito yung masaklap na kalagayan ng mga mangkukulang. Yan. They that sacrificed unto any god, save the Lord only, he shall be utterly destroyed. Yan po ang husga ng Panginoon, dahil itong mga tao na ito ay talagang ibinenta na nila ang kanilang kaluluwa sa masamang espiritu. Jeremiah 27 verse 9 and 10. Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, ye shall not serve the king of Babylon. So meron dito yung mga false prophets, diviners, ito yung mga manghuhula, and then yung dreamers of dreams, ito naman manghuhula din sa pamagitan ng mga dreams, enchanters, sorcerers, yung sorcerers, panggagaway ang sabi doon dito sa sorcery. Sa Tagalog, ngunit tungkol sa inyo, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta o ng inyong mga manghuhula man o ng inyong mga mapanaginip man o ng inyong mga mapamahiin at saka manggagaway. So itong mga tigpaniwala ng pamahiin at saka yung panggagaway, panghuhula, yung sa maniniwala sa mga panaginip na yan, malakas pa naman silang mag-interpret sa mga panaginip. Ito ay sample ng mga abominable practices ng mga bansa na sabi ng Panginoon na huwag tayong maging kasangkot sa mga actions na ito. Ayan. Next, Leviticus 19 verse 26 to 31. And ye shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment nor observe times. Ayan naman ang sabi, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Yung verse 31 naman sa English, regard not them with subfamiliar spirits, neither seek any wizard to be defiled thereby. So ano ang sabi dito? Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay. O yung mga tigpaniwala doon sa kaluluwa ng patay na kakausapin pa daw nila tulad ng mga espiritista. Huwag kayong sasangguni sa kanila, sabi ng Panginoon. Kasi they are in direct contact with evil spirits. At yung mga practices na yon, yung kumakausap sa mga espiritu ng mga patay, yan ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Okay. Hindi lang yon, sabi pa ng Genesis 41 verse 8, kasama pala itong mga magic. And it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men. Itong magicians of Egypt, isa ito sa mga karumal-dumal na practice ng mga heathen nation na ayaw ng Panginoon. So mag-iingat din tayo dito sa magic. Kung maraming mga gumagawa ng mga magic yan ay satanic practices yan. Baka akala nila laro lang yan, pero yun ay they come in control. Parang doon yung kapangyarihan ng evil spirit ang kumikilos dyan sa mga magic. Although ang iba naman ay sabi doon na sleight of the hand. Parang lang, yung technique lang. Pero meron talaga yung mga real din yan na Satan is the one that is behind that. Ayan mga kapatid. So mag-ingat po tayo. I-summarize natin yung mga nabasa natin
sa 9 Bible verses na binasa natin, gusto kong isummarize natin kung ano yung mga abominable practices of the nations na sinasabi ng Panginoon na huwag natin kasangkutan. Una, nabanggit kanina yung magic. Wala sanang magpapractice sa atin ng magic at wala sanang magpapatronize ng magic. Divination o yung panghuhula ng mga pangyayari sa panghinaharap. At kung i-research nyo ang divination, there are many forms ng panghuhula sa magitan ng paggamit ng tinatawag nilang tarot card. Kaya yung mga baraha, ibig sabihin yun. Kung pupunta kayo dyan, yung nakaranas na makadaan dyan sa Quiapo, doon sa likod ng simbahan, ang daming maliliit dyan na pwesto na may mga nakaupo dyan na mga tao, mga fortune tellers yan, mga manghuhula, iba't iba ang ginagamit nila. May gumagamit ng palad, may gumagamit ng baraha at iba't iba. Ayan, yan po ang sample dyan. Ano pa? Yung palmistry, huwag kayong magpapakita ng palad ninyo. Basahin mo nga kung ano ang swerte ko, kung swerte ba ako sa business o hindi, o kaya mamamatay ba ako next year o mabubuhay pa ako, o kaya makapag-asawa ako ng mayaman o pobre. Ayan, mga ganun. Tapos huwag din tayong kumonsulta sa mga astrologers, gumagamit ng astrology to predict the future. Tapos yung galing sa China, anong tawag doon? Feng Shui. Feng Shui. At saka yung mga pamahiin ng mga tao. Tapos yung mga zodiac sign. Tapos salamangka o panggagaway, pangkukulam, child sacrifices, pamahiin, yan. Stargazing, enchanter, charming, pagkukonsulta sa mga evil spirits o familiar spirits tulad ng spirit of the glass o kung anong klaseng spirit yan, iba't ibang klase, yung dito sa mga wizards, sa necromancy, yung pakikipag-usap daw sa mga espiritu ng mga patay, ayan, at saka idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ayan. So marami pong mga practices yan. Hindi ko pa nga mabanggit ang lahat, hindi ko pa nga naisulat, pero kung mag-research kayo dito sa internet sa iba't ibang mga practices, talagang madami pala ang mga practices ng mga Gentiles na they are directly in contact with evil spirits. Wala silang kamalay-malay o talagang may malay sila. Karamihan alam nila yun Pero, bininta na nga nila ang kanilang kaluluwa dun Kaya pag nasanay na sila doon, mahirap nang makakalas. So kung sila lang ang magpanukala na aalis, hindi sila makakaalis dahil malalagot sila. Either na mamamatay sila, o kaya may mga sumpa na mangyayari sa kanila. Kaya, kahit pa na nakamalay na sila na mali, gusto nilang aalis pero hindi napipilitan sila talaga na gagawin pa rin because they are now under the control of these evil spirits. Yan ang kahirapan dyan. Ngayon, bakit pinagbabawal ng Panginoon yan? Sapagkat ito ay karumal-dumal sa kanyang harapan at karumal-dumal sapagkat hindi nakapagbibigay ng luwalhati sa kanya, kundi ito ay naluluwalhati nila ang kanyang kalaban, si Satanas at ang mga fallen angels, na sila yung nakipagbaka sa kanya doon sa langit, natalo sila, pumunta sila dito, pumunta rin si Kristo, tinalo nila ni Kristo sila, pero patuloy pa rin sila sa kanilang masamang gawa, sa hangarin nila na maraming tao ang madadala nila. Alam naman nila na ang kanilang panahon ay maiksi na dahil na talagang yung kanilang hatol ay tapos na silang hinatulan na mapaparusahan. Hindi pa lang na i-execute yung kanilang kaparusahan,
Kaya ngayon, sinisikap nila na makakuha ng maraming tao, para bang ang filosofya nila ay, hindi baling kaming mamatay, basta marami ang isasama namin na mamatay. Ayan. Yan, satanic mind yan mga kapatid. So, basahin natin sa Galatians chapter 5 verse 20 and 21. Bakit sinasabi ko ito at ini-expose ko mga minamahal? Dahil sabi ng Panginoon na kung tayo'y magpatuloy sa ganitong gawa, involved tayo dito sa mga abominable na mga practices ng mga heathen, hindi po tayo karapat dapat na magmana ng kaharian ng langit. Basahin po natin. Galatians 5 verse 20 and 21. Ito yung mga sample ng gawa ng laman. Idolatry, witchcraft o pangkukulam yan, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Anong sabi po? Yung mga gagawa dito, they shall not inherit the kingdom of God. Kaya kung tayong mga Kristiyano ay masangkot tayo dito, wala tayong pag-asa, walang patutunguhan kundi talagang mapaparusahan tayo sa impyerno. Ang demonyo, kapag siya po ay nasentensyahan na, kung babasahin nyo ang Matthew chapter 25, 31 pataas, malalaman ninyo doon na yung sentensya nila tapos na. Tapos yung apoy na ay tapos nang inihanda na yung apoy para sa kanila. Hindi pa lang sila sinusunog ngayon, pero nakahanda na yon na sila susunugin. Ngayon, sa lahat ng mga madaya nila na sumunod sa kanila, isasama nila doon sa apoy na yon. Kaya, pakiusap ng Panginoon sa atin, yamang tayo po ay binili ng Diyos, na huwag tayong masangkot sa ganitong gawain ng mga evil spirits. Nang sa ganon, ay hindi tayo mapasama doon sa kanila na mapahamak. Hayaan natin na sila'y mapahamak dahil talagang pinili na nila yun. Binigyan naman sila noon ng time na magsisi, pero talagang pinatigas nila ang kanilang sarili, kanilang puso, kaya hindi na sila talaga naging irrevocable na yung kanilang decision na talagang kalabanin nila ang Panginoon. Tayo naman, meron pa naman tayong pagkakataon na pwedeng manampalataya ngayon. Kaya tayo ang pinapakiusapan ng Panginoon na huwag tayong magmasangkot dito sa kanilang gawa. Marami sila na dito sa mundo, marami na silang mga nahikayat na mag-practice dito sa abominable things na yan. Pero tayo po ay winawarningan na huwag tayong makisangkot. Dahil kung may kisangkot po tayo, ay talagang tayo mapapahamak. At doon sa mga nasasangkot, ay pabalitaan natin sila ng biyaya ng Panginoon. Meron pa silang pag-asa. Kahit sabihin na ibinenta nila ang kanilang kaluluwa, kung sila talagang gustong kumalas doon, may kalayaan sila at kaya ng Diyos na ipagtanggol sila. At yung banta ni Satanas na kung sila ay aalis, itakwil nila yung kanilang yung power na binigay sa kanila ng evil spirit, ay may banta na susumpain sila o kaya papatayin o anumang mangyayari sa kanila. Talagang mangyayari yon kung hindi basta sa kanilang sarili ay magkumalas. Pero kung sila kakalas para kakampi sa Panginoon, walang mangyayaring masama sa kanila. Dahil lilipat sila dito sa isang amo na mas makapangyarihan kaysa yung amo na iniwanan nila. So, kahit na galit yung dating amo nila sa kanila at gusto silang ipahamak, pero dahil sila'y lumipat kay Kristo, ay hindi sila tatablan sa sumpa ni Satanas. Pwede pa rin silang magiging safe sa kamay ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Okay, tuloy natin. Sa Revelation chapter 18 verse 23, "And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more
at all in thee, for thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. O, eto, may mga nagpa-practice ng sorcery, at dahil sa sorcery na yon ay madaming na-deceive na mga bansa. At kung hindi sila magsisi, sila po ay mapaparusahan. Saan patungo daw? Basahin natin ang chapter 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan po mga kapatid ang masama na kahihinatnan ng mga tao na hindi magsisi dito na mag-practice dito sa mga abominable na gawa ng mga Gentiles. They will have their part in the lake of fire. Yan ang sinabi. And then kasama itong mga nagsumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Kung basahin natin ang verse 15. Yan. Hindi sila makakapasok doon sa gates of the city of God, kundi they will be destroyed. Okay, pero tulad ng sinabi ko kahapon, ulitin ko ulit, na yung binasa natin na ito, kung meron mang nasasangkot dyan mga kapatid sa ganito na nasangkot dito sa astrology, sa palmistry, at saka sorcery, pangkukulam, at saka iba pa na napag-aralan natin kanina na abominable things. Ang magandang balita na ibinibigay ng Panginoon is pwede pa tayong mapalaya dyan. Christ could deliver us from the control of evil spirits. Dahil yung palang mga nagpa-practice dito, they are in the direct control of the evil spirits. And that is the reason why meron silang may mga kababalaghan na nangyayari na akala naman ng iba is maganda yon for the meantime, kasi kung minsan nakakatulong din naman. Bakit? Kasi kung may sakit at ginawa nila ng ritual na ganyan o kaya nagpatulong ka, ay pwede kang gagaling. On the other hand, gagaling ka pero you came now under the spell of evil spirits. Kinontrol ka na ng evil spirits, at kung hindi ka makakaalis niyan just on time, ay talagang isasama ka nila sa dagat-dagatang apoy. Yan po. Pero ang pangako ng Panginoon ay pwede tayong kumalas at mailigtas sa kamay ng kalaban. Okay. At nung si Kristo ay nandito po sa lupa, nakasumpong siya ng isang tao na talagang kinontrol ng evil spirits for a long time. Pero dahil sa kapangyarihan ni Kristo, siya ay pinalaya. Mabasa natin ito sa Mark chapter 1 verse 21 to 27. Ayan. Sa 25 sabi doon, at sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ng karumal-dumal na espiritu ng mga mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig ay lumabas siya. So naging malaya na itong tao na sinaliban ng espiritu dahil umalis na yung masamang espiritu sa kanya. Kaya naging matino na ang kanyang isip. Ito pala ang masama, pagka sinaniban tayo ng banal na masamang espiritu, apektado yung isip, magulo, hindi matino. Pero yan ang contrast doon sa Holy Spirit, kasi pag tayo po ay pinuspos ng Holy Spirit, matino ang pag-iisip natin. Pero pag masamang espiritu ang pumasok, nako, hindi talaga, masamang isip din ang mangyayari sa atin. Okay. Ano pa ang mga halimbawa na talagang itong mga na-involve sa salamangka, na-involve sa witchcraft, at na-involve dito sa panggagayaw, at saka iba pa, magic, at saka panghuhula, ay pwede pa namang maliberate. Okay, basahin pa natin ang Acts chapter 8 verse 9 to 11.
Sabi dito, ngunit isang taong nangangalang Simon ang gumagamit noong una ng salamangka o panggagaway sa lungsod. Pinahahangan niya ang mga mamamayan ng Samaria at sinasabi niyang siya ay magaling. Nakinig sa kanya ang lahat, buhat sa pinakababa hanggang sa pinakadakila. Sabi nila, ang taong ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Napahanga sila dahil doon sa kanyang pagsasalamangka o panggagaway. No? At itinuturing nila na kapangyarihan daw siya ng Panginoon. Sabi dito, nakinig sila sa kanya sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay napahanga niya sila ng kanyang mga salamangka o sorceries. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Yan, makita ninyo. Kung kayo po, mga minamahal, ay nasa ganitong kalagayan ngayon na na-involve kayo sa iba't ibang mga karumal-dumal na ito, kagaya na nabasa natin na mga gawa ng kadiliman, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Dahil sabi dito, sa mga nakaranas, naniwala sila sa Ebanghelyo. At dahil naniwala sila po ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. At dahil doon, napalaya sila dito sa kapangyarihan ng salamangka na ito o panggagaway o na sabihin natin kapangyarihan ng mga demonyo. Ayan. At maging itong salamangkero na si Simon, pwede pa rin kahit yung mga salamangkero, kahit itong mga medium, spirit mediums at saka itong mga false prophets, kung talagang i-exercise nila ang kanilang willpower at piliin nila na lilipat sa Panginoon, kagaya ng ginawa nitong si Simon, ay pwede pala silang mapalaya pa rin. So hindi lang itong mga parang kumukonsulta na hindi naman direct na kinokontrol ni Satanas ang pwedeng manampalataya, kahit pa yung naging ahente mismo ni Satanas na kagaya ni Simon, pwede pa rin manampalataya kung gusto. Yan po ang magandang balita dyan. Kaya dito po, basahin natin. At si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Ayan. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nanga sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, na nang sila ay makalusong ay pinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. So, yun po ang magandang balita. Ang ibig sabihin, dahil tinanggap nila yung Holy Spirit, that is an indication that they were completely liberated. Napalaya sila doon sa dating Espiritu na siyang kumontrol sa kanilang buhay. Yan ang magandang balita. So, ulitin ko mga kapatid, kung meron man sa inyo na mga kapatid na nakikinig ngayon sa mensahe, at you have been involved in spiritism in whatever manner, ay pwede rin kayo na mapalaya dyan. Sumampalataya lang kayo sa Ebanghelyo tulad ng aming ipinapangaral dito. Sampalatayanan nyo po ang Ebanghelyo na ipinangangaral namin, na katulad din ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Felipe at ng mga alagad ni Kristo. At kung kayo na nampalataya, papatawarin kayo ng Panginoon, magsisisi kayo, kayo po ay kukupin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, at ipagkakaloob po ang banal na Espiritu sa inyo. Palalayasin niya yung masamang espiritu na nauna
sa inyong buhay, ipapalit niya ngayon yung banal na espiritu. At makikita ninyo ngayon ang pagkakaiba ng inyong buhay. Kapag banal na espiritu ang manahan sa ating buhay, magkakaroon ng malaking pagbabago. Na yun ang pagpapatanda na talagang banal na espiritu yung nasa atin. At yung dating ginagawa natin nung tayo po ay nasa control ng evil spirit, di na natin gagawin yon. Yan po mga kapatid ang nangyari. Meron pang isang pangyayari. Acts chapter 13 verse 6 to 17. Iba namang situation, iba namang mga tao ito. Basahin natin. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Paphos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway o sorcerer. Bulaang propeta, Hudyo. Tignan mo, may Hudyo pa nga nagiging bulaang propeta, manggagaway. Hindi dapat ito na masangkot sila yan. Kasi winarningan nga sila, pero mangyari, hindi ka nga nakinig. Kaya yan, nagiging sorcerer tuloy siya. Ang pangalan niya ay Bar Jesus. Katulad pa ng pangalan ni Jesus. Bar Jesus. Okay? Nakasama ng Proconsor Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing makapakinig ng salita ng Diyos. Datapwat itong si Elimas, ito pala ang si Bar Jesus, tinawag din siya na Elimas kasi ang Elimas ay yun yung yung pangalan niya by interpretation. Datapwat si Elimas na manggagaway o sorcerer, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan na Bar Jesus, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang procursor. So itong procursor na ito, opisyal ng bansa ito, gustong manampalataya, pero itong si Elimas na sorcerer, gusto niyang pigilan na huwag sanang manampalataya. So habang inaaralan ni Pedro, dinidiscourage naman niya na huwag tanggapin yung pangangaral. Datapwat si Saulo na tinawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata at sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo." Kung nakita nyo, yun pala itong may mga power na galing sa evil spirit, kagaya ng mga sorcerers na yan at mangkukulam. Anong tawag sa kanila? Anak ng dyablo. Ayan. Ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na sa kaunting panahon. At pagdakay na hulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Nang magkagayon, pagkakita ng proconsul sa pangyayari, ay nanampalataya na nanggigilalas sa aral ng Panginoon. Mabuti na lang gumawa ng milagro ang Panginoon para mabulag pagsamantala itong sorcerer. Nang sa ganun ay nabigyan ng laya itong proconsor na ito na manampalataya, kasi habang nandun sa tabi niya itong sorcerer na ito, hindi niya magawang manampalataya kasi dinidisturbo siya nitong sorcerer. Baka inaapektuhan o hinihipnotize ba kaya. Itong mga sorcerer marunong din yan sa hypnotism Ayan. Pero yun ang nangyari, nagiging bulag pagsamantala. Kaya ito namang proconsor ay nanampalataya. So yan po mga kapatid ang pangyayari dyan. Kahit ano ang hadlang ng kaaway, kung talagang gusto natin, pwede tayong manampalataya sa Panginoon. At ito pa ang tandaan ninyo, doon sa dalawang espiritong naglaban, yung espiritu na kasama ni Pablo at ang espiritu na kasama nitong manggagaway o sorcerer, nung naglaban sila, sino ngayon ang natalo? Yung sorcerer. Nanalo yung Kristiyano.
Ibig sabihin, yung Diyos ng Kristiyano mas malakas kaysa Diyos ng mga pagano. Yun ang isang mabuting balita dyan, mga kapatid. Kaya sa mga pagano natin at na mga kaibigan na nasasangkot sa ganitong problema, huwag kayong matakot na sumampalataya. Kahit alam ko na itong mga pagano tulad ng aking mga kababayan, kaya mahirap silang manampalataya dahil takot silang magkasakit, takot silang mamatay. Dahil may banta kasi na kapag iwanan mo yung dating ugali, iwanan mo yung mga pagsamba sa mga espiritu yan, paghahain ng mga anong hayop yan, manok, baboy, baka o ano man yan ihahain mo. Pag tumigil ka dyan at hindi ka susunod doon sa kanilang inaaral na dapat mong gawin ng mga seremonya, may bantay na may mangyayaring masama. Pero huwag tayong matakot. Kung tayo po ay mananampalataya at dito tayo lumipat sa Panginoon, walang magiging problema dahil under tayo ng protection ng Diyos. Yan po ang totoo, mga minamahal. Kaya sana huwag kayong matakot yan, mga kapatid, no? Na iwanan na ang mga ganyan. Paano naman, ang tanong dito, paano kung may nagkukwento sa atin tungkol dyan sa mga panghuhula, tungkol sa mga pamahiin at sa iba-ibang mga bagay? Ano ang ating gagawin? Ito po, Jeremiah 29 verse 8 and 9. Sabi dito, "For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets who are in your midst and your diviners deceive you, and do not listen to the dreams which they dream, for they prophesy falsely to you in my name." Nakita nyo. Ito pang lang mga manghuhula, itong mga sorcerers na ito, at saka itong mga dreamers of dream. Pag ikinukwento nila sa atin yan, at na para bang kahit hindi nila direct na sabihin na maniwala ka dito, pero kinukwentuhan tayo, that is already para panliligaw na yon na sumampalataya tayo. Sabi dito, huwag tayong maniwala. Kukwento nila, ay napanaginipin ko yung ganyan, na nanaginip ako na ganito, pagkatapos totoo nga na nangyari nga ayon sa aking panaginip. Ayan, yung mga sinasabi na, kaya totoo pala ang panaginip na ganito. Tapos sabi naman ng isa, pumunta ako doon, nagkonsulta ng fortune teller, sabi niya ganito daw ang mangyayari. After 1 week, totoo nga nang nangyari nga. Huwag tayong maniwala dyan kahit pa sasabihin nilang nangyari. Nangyari man yun, pero yan ay gawa ng kaaway. So huwag tayo, sabi doon, don't be deceived. Huwag nating payagan ng sarili natin na tayo ay madaya dyan, mga kapatid. Paano naman kung ang mag-suggest po sila na kumonsulta tayo doon? Lagi kang may problema, hindi mo alam ang ano doon, nakikita ko, balisa ka, meron akong kaibigan na ganito, magaling siya, talagang ganito, marami na siyang natulungan, sinasabihan na ganito, ganyan, natutulungan talaga. Halika, punta tayo doon. Kasi meron siyang kinukonsulta niya yung espiritu, na sila ang nagbibigay na talaga yung sekreto. Pag tayo po ay kinukumbinsi na ganyan, huwag tayong maniwala. Huwag tayong pupunta doon. Once na nandun ka, parang isinurrender mo na yung sarili mo sa kanila. Kaya better not go to their territory. Isaiah 8 verse 19 and 20 sabi, kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Paano kung manggagamot na manghuhula din tapos nang gagamot? Ayan. Hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at hindi doon sa mga patay? Yon. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral ng tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyon. Napakalinaw na warning, mga kapatid. Pag meron daw umaakay sa atin na sumangguni tayo doon sa mga espiritista,
mga doktor, merong mga espiritista na doktor manggagamot. Tapos may mga espiritista na mga herbalist. Maraming mga espiritista na herbalist yan. Tapos marami pang iba. At saka itong may mga powers. Huwag po tayong kumonsulta dahil once na pumunta ka doon, kahit maganda yung motibo mo, ay nako, you will come under the spell of the evil spirit at mahirap ka nang makatakas. Mabuti lang kung talagang magawa mong tumakas yan o mapalaya bago kang mamatay. Paano kung habang nandun kay ay tinodas ka na niya? Di wala na. Kaya mga kapatid, pakinggan na nawa natin. Ang layunin ng pag-aaral natin na ito, bakit tinalakay ko sa inyo itong mga karumal-dumal na gawa ng mga hentil na ito? Sapagkat ito ay pamamaraan ng kaaway upang makuha niya tayo, mapa-under tayo sa kanyang kapangyarihan at mahila niya na sumampalataya at sumamba tayo sa kanila upang madala niya tayo sa kapahamakan. Huwag po nating pahintulutan yan. Pakinggan natin ang panawagan ng Diyos dahil ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa atin at merong mas magandang kinabukasan na inihanda para sa atin. Mas magandang kinabukasan natin kung dito tayo sa Diyos kaysa yung doon tayo sa kaaway. Ano ba naman ang ipagpapalit mo ang buhay na walang hanggan at kapayapaan doon lang sa pagsamantalang kapangyarihan na ibinigay? Tapos hindi pa magandang kapangyarihan kasi ang ibibigay sa'yo, kapangyarihan para mangkulam ka ng kapwa mo. Anong uring kapangyarihan yan? Gusto mo ba yan na yan ang mapa sa'yo? Ang dapat na kapangyarihan na yung kapangyarihan na magpagaling ka ng mga may sakit, hindi yung kulamin mo yung tao at mamatay. Hindi maganda yon. At saka yung ibang mga kapangyarihan, yung kapangyarihan din na mga ng iba na parang manggayuma. Gusto mo ba gayumahin mo maraming tao, gayumahin mo mapaibig mo maraming babae, o pagsamantalang na mag-enjoy ka, pagkatapos patay ka rin? Walang kabuluhan na klase na kapangyarihan yan. Huwag nating ipagpalit ang buhay na walang hanggan at kapayapaan sa ganun na mga kapangyarihan na ibibigay ng kaaway. Walang silbi yun, walang binatbat. So sana po ay makatulong itong mensahe na aking binigay sa inyo ngayong gabi at maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitasan po ng mga langit, maraming salamat sa pagkakataon na nakapag-aral kami at natumbok po namin yung maraming mga karumal-dumal na mga gawa ng mga hentil na makapagpapahamak sa amin kung kami masasangkot dito. So, nadalangin ko po ang lahat na nakikinig na iligtas niyo po ang lahat sa kanila na sana'y bago mahuli ang lahat ay mapili nila na sumampalataya sa inyo at mapalaya doon. At sa mga kapatid ko na tapos ng malaya na doon, hindi nasasangkot dito, sana wala na pong magtangka pa na makasangkot pa dito dahil mapanganib. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating serbisyo o pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang bukas na ulit tayong magsama-sama para ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Good night sa inyong lahat at nawa ay magkaroon kayong mapayapang pagkapahingahan ngayong gabi.